Meron pong nakalap na impormasyon din ang aming tanggapan na gusto kong ilabas sa pagdinig na ito na makakatulong sa mga ahensyang naririto sa kanilang ginagawa, lalong-lalo na sa lumalawak na cyber activity na ginagawa laban sa atin. Ito ay isang gawain ng isang foreign power na nagpapatuloy maging sa oras na ito. Ito po ay isang kontrata na pinasukan ng isang korporasyon, Infinitus Marketing Solutions Inc. This contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines, by and between the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, represented by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pointon, Marketing Director with business address, nandiyan naman po, Valero, Makati, as the provider. Ayan. Ang trabaho po, babayaran ng kliyente, nakalagay po doon, payable to Infinitus Marketing Solutions, bank deposit, magta-transfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China, meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide keyboard warriors. Nagbayad ang embassy ng China sa Infinitus Marketing Solutions ng 930,000 pesos. Ang bangko, Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract. So nakita natin yung services na ginagawa nung Infinitus, hindi po ito normal public relations. Hindi po ito normal PR campaign. Ang ginagawa po is to openly provide information and convey the policies of the Chinese government. The money that the Chinese embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm. Troll farm po yun. A covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people. Pinagmamalaki po nila doon sa report ng Infinitus na meron silang nung maaga pa lang, hundreds of fake social media accounts they have created using fake personas. Nagpapanggap ng mga ordinaryong Pilipino, teachers, estudyante, negosyante, members of the armed forces. Each fake persona pretending to be one of us. So ibig sabihin po, yung lumalabas sa Facebook ay hindi totoong tao. Hindi po totoong tao, ito po ay troll. Nagpapanggap na mga maestra, nagpapanggap na OFW. Kaya lang, ang ating mga kababayan ay nalilinglang. Actually, napag-usapan na po namin before to. Dahil nga may lumabas po, maliban pa po sa na-discover ni Senator Tolentino, meron na po talaga na pag-aralan na may mga China-linked networks na siyang gumagawa, nagsasagawa ng mga post, vlogs, para po sirain ang Pangulo, sirain ang pamahalaan, sirain ang relasyong US at saka Pilipinas. At iangat. Ito po yung nasa study, hindi po ito galing sa akin. Ang nasa study ay para iangat ang Vice Presidente. So tingnan po natin ngayon, ano-ano ba namumutawi sa mga fake news peddlers? Ano-ano ba yung namumutawi sa mga panunulat, sa mga naipo-block o naipo-post nung mga naging resource persons dito sa House of Representatives? Hindi ba nagsabi silang fake news sila? Yes. So sino-sino ba sila? Nag-iyakan pa nga. Online personalities associated with the camp of former President Rodrigo Duterte apologized to a House multi-panel after they were forced to admit they shared false information online. Vloggers and content creators attend the House Tri-Committee hearing Friday, March 21, after failing to get a reprieve from the Supreme Court about their participation.
Chrisette Chu, who has 250,000 followers on Facebook, initially claimed there was a looming mass resignation at the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines in the wake of Duterte's arrest. The PNP already refuted these claims. I am maintaining that I am speaking the truth of the impressions made on social media. Kaya ako nag-include ng daw, these were impressions. Meantime, MJ Kiambao, a blogger with 67,000 followers on Facebook, claimed the victims of the drug war were a hoax. She says her opinion posted online was based on news reports saying some groups were mislabeling their deceased loved ones as extrajudicial killing victims. Manila 6th District Representative Benny Abante did not let her off the hook. Nag-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Yung mga biktima ng EJK ay nandoon at nagkaroon pa sila ng prayer rally. Ang hirap nun, makakabalita ka ng anuman, tapos you're going to put up an opinion, and you want to let the people believe it's the truth. Yun ang problema dyan eh. Oh, but we're talking about the West Philippine Sea. This will be your last warning. Or else I will cite you in contempt. This is your last warning. You're under oath. Opo. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon, pwede po mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. Hindi, ang sinabi mo, what you said, nag-water cannon, Mr. Chair. Opo. Ina-admit If ko po. you want, Ina-admit ko po. we can ask the Secretariat to refer to our stenographers in the back to the statements issued by Mr. Lopez regarding that issue. So, we have never taken, I don't think, that's reckless, absolutely reckless. Tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. MDT, kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive, para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong, Mutual Defense Treaty. Pero nga po, huwag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang ginamis nyo, ibalik nyo ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. May iyak-iyak pa sila. At sino ba yung sinusuportahan nila? Yun lang naman po yun. Sino ba yung sinusuportahan nila? Okay. Napapag-usapan ng fake news at iba pang mga statement. Anong tingin mo rito kay Harry Roque naman na ayaw tumigil? Fake news na yung mga sinasabi, tapos may panawagan pa at kanyang pinagbabasihan na suntok sa buwan. Bumaba daw yung rating ng Pangulo, dapat daw bumaba na ang Pangulo. Yan ang mga hataw ng mga nagbabakasyon sa abroad na katulad ni Harry Roque. Anong tingin mo naman doon sa mga sinasabi yun? Isa pang abogado yan. Unang-una, desperado. Desperado. Hindi makauwi sa bansa. Correct. May kinakaharap na mga issues. So bago siya pumukol ng ibang issue, harapin niya muna yung issue ipinukol sa kanya. Pangalawa po, iba? Pagbaba ng rating, hindi ba kaala-alarma yung sinabi po ni Senator Tolentino patungkol po sa mga nagbibigay ng mga fake news laban sa Pangulo. So, ito bang pondo na nanggagaling sa ibang bansa?
Ito ba ay gumagana para sirain ang Pangulo at ang gobyerno? At ito ba ay nagre-reflect sa mga survey? At ito bang gumagawa ng survey? Ang tanong naman natin independent ba kayo? Yan lang naman, ha? Yes. Yung gumagawa ng mga survey, independent ba kayo? Maraming napabalitaan, nabili na daw itong ganyan, nabili na. Correct. So, ayaw at natin man na maging negatibo ang pananaw sa mga survey companies. We pray and we hope na independent kayo at hindi kayo kasama sa cheque o hindi kayo ka-payroll. Yun lang naman. Ayun.